Hello guys! Hello Capricorn! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Capricorn. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Capricorn. At ay weekly tarot reading, so from January 6 hanggang 12, 2025. Tingnan natin Capricorn kung anong message or energy na para sa inyo. Okay? So, first card mo dito is Kaya Knight. Make time for self-care, Capricorn. Okay, energetic clearing. Okay. First card mo dito is Make time for self-care. Plus, merong energetic clearing. Pareho lang sila. Okay? So, sinasabi sa'yo dito ng Baraha, Capricorn, na dito sinasabi na kailangan ng purification and detoxification sa buhay mo this week. Okay? Unang-una, tingnan natin dito. Sa Kaya Knight na to, sinasabi na kailangan mong bigyan ng sarili mo ng oras para alagaan yung sarili mo. Self-care, self-love, parang ganon. So, take good care of yourself ngayong linggong ito kasi napaka-importante ito. Okay? And dito naman is energetic clearing. Kailangan mong hindi lang alagaan yung sarili natin, physical, mental. Make sure din na yung emotion natin, alisin natin yung mga takot, hinanakit, mga negative attachment, para ihanda natin yung sarili natin para sa taong ito. Okay? So, Capricorn, sinasabi ng Barasa dito na if ever meron ka na itong mga grudges, resentments, or negativity, make sure na i-let go mo na yan. Kasi, hindi yan, makukonsume lang yan yung oras mo, yung panahon mo sa taong ito na hindi maganda yan eh. Diba? So, sayang yung oras. Okay, first card natin is Princess of Swords. Nakikita ko sir dito yung balita. So, posibleng sa linggong ito, makatagpo ka ng isang tao, babae, pwedeng single, may asawa. Siya ay posibleng magbabalita sa'yo or magdadala sa'yo ng message or information na pwedeng makatulong sa'yo sa linggong ito. Okay? Princess of Wands. So, yung balitang ito, Capricorn, is about job, it's about pagkakakitaan, it's about money, it's about financial freedom. Okay? So, be careful kasi baka hindi mo to masyadong mapansin kasi pwedeng busy ka or marami kang ginagawa sa linggong ito. Basta this week, dalawang babae, isang babae, or kung ilan man ito, ang posibleng magbabalita sa'yo ng mga possible na part-time jobs, career, or anything na pwede mong pasukin or full-time. So, nakikita natin yung good news na to is all about money, is all about job. Okay. Next card natin is the Sun. Wow. So, nakikita din natin dito na ang balitang ito ay posibleng magdadala sa'yo ng kaligayahan, ng happiness. Ang the best na balitang ito is if ever naghihintay ka ng promotion or salary increase or reassignment, diba? Yung parang i-reassign ka sa ibang lugar, nakikita natin dito na possible to. Okay? So, pwedeng makatanggap ka ng email or chat or sa mga, diba, sa mga information board na makita mo yung pangalan mo na reassign ka and tataas yung position mo or pwedeng gusto mo doon sa lugar na yun talaga yung ma-assign. Okay? So, nandito yung the Sun and Magician, isang magical na pangyayari sa buhay mo ang mangyayari this week na pwedeng magdala sa iyo ng kaligayahan. So, everyday naman, may rason tayong para maging masaya. So, wala namang rason para maging malungkot tayo. Since New Year, diba? So, it's magic. Maniwala ka sa magic, trust your intuition, trust the magic, diba? So, sinasabi dito, money, career, love life, posibleng magkaroon ng pagbabago. Andito yung the Sun. The Sun, siya yung pinakamasaya sa lahat ng zodiac. So, sa lahat ng zodiac, sa lahat ng kung ano man ang zodiac sign mo, pag nakatanggap ka ng the Sun, dito talaga sinasabi na talagang possible siya. Okay? Yung happiness or success.
Okay, so meron ding mga unexpected encounter, love life. So posibleng may mga unexpected love life, pwedeng may mga unexpected kayong offer ng love, friendship, collaboration, or ano pa man. Okay, so next is 7 of Cups. 7 of Cups, nakikita ko sir dito, pwedeng dito siya sa love life. So, kung single ka, looking for a relationship, maraming magkakagusto sa'yo or maraming posibleng, alam mo na yun, parang maraming magkakagusto sa'yo, maraming makakapansin sa'yo, maraming parang gusto nilang maging parte ka ng buhay nila or ganyan ganito. Okay? Next is 8 of Cups. So, nakikita ko sa'yo dito, na siguro meron ditong Capricorn na ex niya makikipagbalikan sa kanya, or pwedeng isang dating kaibigan ang posibleng makatanggap ka ng message na gustong makipagkita sa'yo or ganyan ganito. Okay? And 5 of Swords, ang 5 of Swords na to, sinasabi sir dito na kung ex mo na yan, kung ayaw mo na yan, i-give up mo na yan. Bakit ka pa makipagbalikan, 'di ba? So, dito sinasabi sa'yo na if ever lang na tapos na yung relationship na yan, tapos na yung issue na yan, tapos na yung mga bagay-bagay, kailangan mo nang i-let go talaga. Okay? Huwag mo nang bigyan ng panahon, huwag mo nang bigyan ng oras kung sino man yan. Okay, Ace of Coins, and then Ace of Swords. So, yun, it's possible. It's possibilities talaga dito na nakikita ko sa reading mo na to, Capricorn, na may mga, tingnan mo, Princess of Swords, Princess of Coins, I mean Princess of Wands and Ace of Coins. So, ang pinaka good news sa'yo dito is marami kang matatanggap na balita. Kwento, magiging sobrang busy ka siguro sa messenger, email, or pwedeng sa kausap mo sa loob ng opisina, school, kung isa kang teacher, kung pa man. Yung Ace of Swords is maraming kwento yan, maraming balita, maraming information. Left and right yung information, left and right yung kwento, left and right yung mga conversation, parang ganun. So, may mga dito, new openings, diba? New beginnings, parang ganun. So, yung portal of financial success or financial freedom ay bukas para sa'yo. So, kung ano man to na posibleng balita na matatanggap mo, talagang nakatadhana yan na marinig mo. Okay? So, ihanda mo yung sarili mo kasi ito na yung panahon para pag-isipan mong mabuti kung nasa tamang direksyon ka na ba, or yan na ba talaga yung gusto mo, or may gusto ka pang maabot. Okay? So, thank you guys for watching and see you again. Bye!